pakinggan natin yung depensa ni Marcoleta patungkol diyan sa affidavit na yan. O ito, pakinggan natin itong kanyang depensa patungkol diyan sa notaryo. Hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Yan, si Kiko Pangilinan yan. Basta senador na bobo na abogado, si Pangilinan yan. Mantakin mo, bababa daw yung kalidad noong notaryo. Bakit? Yung notaryo ba ang gumawa nung ano na yun? Yung notaryo ba yung gumawa nung testimonya? Yung notaryo ba binasa niya yun at sinabi niya na lahat ng ito ay katotohanan at pawang katotohanan lamang? Yung notaryo, pinafile lang po kasi yan. Public document na siya kapag pinanotaryuhan mo yan. Yun lang ang ibig sabihin yan. Nililegalize mo lang yung dokumento na itong dokumento na to ay magagamit na sa isang pampubliko na proceeding. Ayan na yun. Yung pinag-uusapan dyan. Hindi pwedeng, kung halimbawa, sumumpa ako na lahat ng sasabihin ko dito ay totoo. Wala lahat yun bisa kung walang notaryo. Tang-inan yan. Tingnan natin. Dito kay kaibigan kong si CGPT. What is the importance of notary? It prevents fraud, ensures voluntary action, confirms capacity and understanding, creates public record. Yan yung sinasabi ko, magiging na siyang public record. Legal requirements, adds credibility and trust. Adds. Ibig sabihin, credible na to, magiging mas credible pa. Again yun lang yun. Yung limitasyon ng notary public. Ang ginagawa kasi nitong mga pumoprotekta kay Romualdez at kay Zaldico, dinidiscredit nila yung tao na walang saysay yan kasi peke yung notaryo ay nasumumpa yan under oath. Ikaw ba ay nagsasabi ng totoo at lahat ng sasabihin mo rito perjury sa crime, etc. etc. Di ba? Sumumpa ka, yun ang pinakamatinding notaryo. Yung pagsusumpa mo sa harap ng mga mambabatas. Sige po, So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na Mantakin mo, nakuha niya yung pantatak? Notarial register, nakuha niya? Pati yung dry seal, nakuha niya. Putang galing naman ito ni Orly. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun So dito pa lang sinasabi ni dito pa lang sinasabi ni ni Marcoleta na yung abogadong nagsasabi na peke, delikado ka. Kasi yan yung mga kasunod na tanong, paano siya nagkaroon ng dry seal? Ano siya, pumasok siya sa bahay mo, napili niya yung notary public mo na looban, kunin yung mga dry seal mo, pangtatak mo, yung pirma nyo. Di ba yun yung mga susunod na tanong paano nangyari yun, ma'am? May CCTV footage ka ba? Mayroon ka bang CCTV footage doon sa notary public mo na nagpunta siya? Patingin nga nung
nireview ko yung CCTV. Sa date na to, walang ganyang taong nagpunta. Hindi ba wala siyang ganun eh. Basta dininay lang niya eh. Na hindi ako ang nagnotaryo niyan. Kung hindi ikaw, sekretarya mo. Mas lalo kang mayayari dun. Bawal na bawal yun na hindi abogado magnotaryo. Gagamitin yung lisensya mo. Dapat madisbar ka. Di ba? Dapat ganun yun. O sinasabi niyo po na hindi totoo yung notaryo niya. Paano siya nakakuha ng mga ganung tatak-tatak? Parehas po ba siya doon sa tatak ng mga ninonotaryohan nyo? Oo, pareho. O paano siya nakakuha nun? O meron po ba kayong CCTV? Siguro may CCTV naman kayo. Yung araw po ba na yan? Meron bang Meron bang... kasi may oras eh. Sa oras na to, meron ba kayo mapapakitang CCTV na hindi siya nagpunta talaga dyan? Walang ganyang tao. Isang buong maghapon, umaandar yung CCTV. Wala naman lumutang na ganyang muka. Wala naman. Pucha, pagka nilaliman pa yung investigasyon dito, putang ina, delikado ka, pechi. Yung pechi mo. Delicate yan. Kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Pati nga yung dry seal eh. Hindi mo alam kung saan ilalagay yun. Ikaw, bigyan kita ng dry seal. Bigyan kita ng papel. Pati yung pantatak ng notaryo. Bigay ko sa'yo. Alam mo, paano notaryohin yun? So, ganun kagaling si Orly. Alam niya kung saan ilalagay yung dry seal, saan ilalagay yung tatak, yung ano. Alam niya. Ang galing naman ni Orly. Tangina nyo. Hindi nyo kami malilin lang. Hindi kami bobo katulad nyo. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. Public record na din, lahat ng statement niya sa Senate, kasi sumumpa siya doon eh. Diba? Nag-oath siya doon. Under oath. At lahat ng sinabi niya doon, naka-steno yun. Recorded yun. May dokumento yun. Per word ng sinasabi niya, kahit yung ubo at yung utot, nakalagay yun doon. Pati tuldok, kung kailan ka huminto, huminga. Yun yung importante. Yung notaryo, wala na yan. Nawalan na yan. Wala nang, kumbaga, ang ginawa lang ng pagpapanotaryo is to make the document public. Magkakaroon na ng public record ng dokumento na yan sa archive ng kung saan man nilalagay yung mga papeles na yan. Di ba? So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Diba? Ganyan kagaling si Marcoleta. Simple-simple para maintindihan yung lahat. Diba? So ngayon naiintindihan nyo na siguro, no? Okay na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Tuloy ang sigaw sa harap ng kamay.
mga baluktot, lahat kayo'y